Hello! Good evening pa sa ating lahat. Narito na po sila para sa ating ika-68 day na ating sharing ng devotion video. And today is Friday. Ayan, bukas ay Sabado na naman muli. At sa Sunday, magkikita-kita na naman tayo sa simbahan para sa ating Sunday service. Ayan. And tomorrow din po, may Saturday service din ang Alive in Christ, Wan Chai, Hong Kong. So, sa mga available sa inyo at makakalabas ng Saturday, ay you are all welcome po to attend our Saturday service and Sunday service. Ayan. So, bago po tayo magpasimula ng ating sharing na devotion, ay huwag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos para sa buong araw na pagsama niya sa atin. Ama naming Diyos ng kapangyarihan sa lahat, narito naman po kami muli, Panginoon. Salamat po sa kalakasan, sa buhay at hininga na ipinagkakaloob nyo at sa karunungan, Panginoon, na nagmumula sa inyo para sa aming palagi ang paggawa, Panginoon, na pagbubulay-bulay na inyong salita, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na unti-unti, Panginoon, ay marami na ang nabubuksang mga isip at paningin at puso ng bawat isa, Panginoon, na nakahanda, Panginoon, na tanggapin at papasukin ang inyong anak na si Jesus, Panginoon, at maisabuhay ng bawat isa, Panginoon, ang kanilang natututunan, Panginoon. Naway, hindi lamang po ako ang pagkalooban ninyo, Panginoon, na magawa ang gawain ito, Panginoon, bagkus alam ko rin po na marami sa mga kapatid at kakilala namin at mga kaibigan, Panginoon, na nagsisimula ng gumawa ng kanilang devotion, ng pagbubulay-bulay na inyong salita, Panginoon, whether they want it to be in private, Panginoon, or they want it to be in public, Panginoon, upang mas marami pa ang mahikayat at maakay, Panginoon, upang mapag-aralan, Panginoon, at mas madagdagan ang kanilang kaalaman tungkol sa inyong mga salita, Panginoon, at sa mga pangako ninyo, Panginoon, na aming panghahawakan sa anuman ang mga pagdadaanan namin sa buhay, Panginoon. Kayo po lagi ang mataas, Panginoon, at ang inyong lingkod, Panginoon, ay lagi niyong ilagay lamang sa pinakamababa, Panginoon, upang ang inyong kaluwalhatian at kapangyarihan, Panginoon, ang makita ng bawat isa, Panginoon, at ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus, at ang pagsama lagi ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral na ito, Panginoon. Kayo po ang siyang maghari, Panginoon, at mapapurihan sa aming ginagawang ito sa bawat araw, Panginoon. We honor, we glorify your holy name, in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 18:33. Siya'y hahagupitin at papatayin, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Message: karagdagan pa sa mga sinabi ni Jesus na mangyayari sa kanya na siya ay hahagupitin at mamamatay. At gaya sa ikatlong beses niyang pagsasabi tungkol sa kanyang kamatayan, ay makalipas ang 3 araw ay mabubuhay siyang muli. Application: kaya 3 beses ding sinabi ni Jesus ang mangyayari sa kanya ay para matatandaan ito ng kanyang mga alagad. Gaya ng matandaan din nila ang huling hapunan, ang mga ginawa nilang pag-iebanghelyo, pagpapakain sa mga tao, upang maging handa sila kung hindi na nila kasama si Jesus. Inihahanda na rin ni Jesus ang kanyang mga alagad upang kapag natapos na niyang gawin at mapagtagumpayan ang misyon na pinagagawa sa kanya ng Diyos Ama at bumalik na siya sa langit, may pamamarisan at iniwan na siyang halimbawa sa kanyang mga alagad at maaari pa nila itong mapalago sa paglipas ng panahon. At kapag nakita at nasaksihan na nila na tunay at nagkatotoo nga ang mga sinabi ni Jesus, ay mag-alab sila lalo sa paghahayag ng ebanghelyo sa lahat ng sulok ng mundo. Dahil sa tinapos na gawa ni Jesus, malaya na ang lahat. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, ayun na nga. Makikita natin talaga totally yung significance ng tatlo. Ayan, na di ba ang ano nga natin is I love you, dahil talaga namang ang ating Panginoong Diyos is sa sobrang pagmamahal sa atin, kagaya sa nakasulat sa John 3:16 or Juan 3:16, na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan or sa ating mga tao, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dito, 'di ba, as times goes by, na mas lalo pa natin pagbubulay-bulayan. But anyway, nabanggit na rin ang tungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus sa Book of Matthew,
Mark, and then ito ngayon sa Luke. Ayan. Kay John naman kasi is all about yung malalim na pagkakilala sa ating Panginoong Hesus na sa John 1:1 is in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word dwells among us. Ayan. At yun na nga ang ating Panginoong Hesus na ngayon. At siya ang naging representante nating lahat para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Na kumbaga dito kaya 3 beses sinasabi ng ating Panginoong Hesus ang tungkol sa kanyang kamatayan ay upang ihanda ang kanyang mga alagad. Dahil sa hindi po nakakaalam, 3 years lang po ang naging pag-eebanghelyo ng ating Panginoong Hesus dito sa mundo. Kumbaga, nag-start siya as 30 years old, tapos 33 years old is, yan na nga po, nangyari sa kanya na siya ay pinarusahan at namatay at kailangang tubusin ang lahat ng kasalanan ng buong mundo. At napagtagumpayan po yan ng ating Panginoong Yesus. Within 3 days siya ay nabuhay na muli at umakyat sa langit kasama na ng ating Panginoong Diyos Ama. So, 'di ba? Ganun tayo pag may mga mission na ipinapagawa sa atin. Yun nga, parang minsan sa buhay natin magtatanong siguro tayo, parang ano kaya ang purpose ng buhay ko dito sa mundo, 'di ba? Kailangan ko lang bang kumain, magtrabaho, mag-aral, mabuhay or makasurvive sa bawat araw o pagkatapos mamamatay na, 'di ba? Pero pag ating iintindihin ay mauunawaan natin na tawag dito na ang special na mission sa atin ng Panginoong Diyos ay upang ipahayag natin ang kanyang ebanghelyo sa lahat ng tao dahil marami ang kailangan nating matulungan para maligtas dahil syempre karamihan sa kanila ay mga ligaw, parang mga tupa na ligaw, di ba? Kaya nga the Lord is my shepherd yung aking ginawang halimbawa dahil yun ang mga tupa, madalas maligaw yan. Kumbaga, kailangan merong pastol na gagabay sa kanila na kabisado nila yung boses. Halimbawa, di ba tayo mga aso natin, pag tinatawag natin, may tawag tayo na pangalan. Halimbawa, chut-chut, o kaya pulgoso, o kaya aw-aw, di ba? Yung mga ganyan-ganyan mga salita. And sa mga tupa, ganun din, kailangan kabisado ng tupa ang boses ng kanyang pastol para pag tinawag sila or sinipulan sila, magsisipaglapitan at susunod ang kanyang mga alagang tupa. Ayan. Tapos kaya ang shepherd ay meron siyang tungkod na merong may letter C sa taas o yung parang nakakurubang ganun. Kasi yun yung ipanghuhok niya sa tupa kapag halimbawa ito ay naligaw o kaya mahuhulog sa bangin. Yun yung gagamitin niyang pangkuha sa tupa para ito ay maging ligtas at mahanap niya or makakuha, diba? So, yun din yung pag halimbawa, mukhang naliligaw ng landas yung tupa, yun yung gagamitin ng pastol para malid yung kanyang tupa sa tamang landas or dun sa green pasture or madamong lugar na pwede nitong kainan at tubig na payapa ang daloy ng tubig, hindi maalon, para makainom ito ng maayos. So, ang tupa ay isa sa pinaka kinikilala na holy na hayop noon sa Israel. Kaya nga, di ba, ang ating Panginoong Jesus ay tinatawag na the Lamb. Ayan. So, ang tupa din ay tinatawag na from sheep, ito din ay tatawaging the Lamb of God. O, di ba? So, tayo bilang mga tupa, ayan, may iba sa atin mga naliligaw pa ng landas at hindi alam kung ano mga gagawin. Ngunit ang ating Panginoong Diyos ang siyang gagabay sa atin para sa ating landas na dapat tahakin. Ang kailangan lang ay magkaroon tayo ng puso at isip na handang magpaturo at sumunod sa ating Panginoong Diyos. Dapat importante na kabisado natin ang tinig na ating Panginoong Diyos na kung saan kapag tayo kinakausap na anak, dito ang landas na dapat mong tahakin, ay tayo ay susunod. So, para yun naman sa ikakabuti natin, diba? So, sa mga alagad na ating Panginoong Yesus, dahil alam niya na ang mga alagad niya magpapatuloy ng kanyang tinapos na gawa na kung saan ay mas maaabot ang mas maraming tao at mas maraming lugar para makaalam ng tungkol sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus. Kaya, pinapaalala niya ng 3 beses kung ano mangyayari sa kanya. Na although, syempre, maiiyak o malulungkot ang kanyang mga alagad, ngunit alam na ating Panginoong Yesus na
mas magagandang bagay ang magagawa naman ito dahil meron na siyang iniwang halimbawa sa kanila. So, sana po ay mag-decide tayo sa ating puso at isip na papasukin ng ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas at maghari siya at gayon din ay isabuhay natin o gawin ang kagaya sa halimbawa na ginawa ng ating Panginoong Hesus na tumulong tayo sa ating mga kapwa, ipanalangin sila at tulungan sila na makakilala sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesus, gayon din ang mabahaginan sila ng salita ng Diyos. So hanggang dyan na lamang po at abangan po ulit ang ating devotion bukas. Tayo po ay mag-end into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa tinapos na gawa na inyong anak na si Jesus, Panginoon, upang kami iligtas. At dalangin po namin, Panginoon, na maging mission din ng bawat isa sa aming, Panginoon, na maibahagi ang inyong salita sa lahat, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang laging mapapurihan sa buhay namin, Panginoon, and let your light shine upon us, Panginoon. Alam ko po na marami kayong hinihipo pang puso, Panginoon, at isip upang tanggapin kayo sa kanilang buhay, Panginoon. At huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na kagaya ng iba, Panginoon, ay maging ligaw na tupa sila, Panginoon, bagkus ay marinig nila at matandaan, Panginoon, ang inyong tinig o ang inyong boses, Panginoon, upang sila ay sumunod para sa green pasture na pwedeng mapuntahan nila, Panginoon, ikasasaya, Panginoon, at magiging solusyon at kasagutan sa bawat problema ng bawat isa, Panginoon. Ano man po ang pinagdadaan ng bawat isa, Panginoon, alam po namin na nangyayari ito with the purpose, Panginoon, upang mahasa kami sa aming buhay, sa aming spiritual, Panginoon, sa aming emotional, at sa aming pakikipagkapwa-tao, Panginoon. Kayo ang siya maghari, Panginoon, sa aming buhay, at lagi namin kayong maitaas, Panginoon. At laging i-declare sa bawat isa kung gaano kayo kabuti, Panginoon, at kamapagmahal sa amin, Panginoon, na mga tao dito sa mundo, Panginoon. Muli, binabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye!